guys, i-share ko yung top 7 freelancer mistakes for BIR registration. Hello guys, my name is George. I'm a freelancer tax advisor at GA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Number 1 tayo, walk-in BIR registration without any research. Kung sa tingin mo, kaya mo na mag-walk-in sa BIR nang hindi ka nagre-research, pupunta ka lang kay BIR. Ito yung mga freelancer na nag-decide na doon na lang mag-fill out ng application forms, magtatanong-tanong na lang doon sa BIR officer kung paano yung pag-register nila sa BIR as a freelancer. Mistake po yon, number 1. Bakit? Dahil wala pong mag-a-assist sa inyo sa BIR office. Dahil busy po yung mga tao doon, at kung nakita nilang wala pa kayong mga requirements, minsan bibigyan lang kayo ng checklist, tapos hindi pa rin kayo i-assist niyan kung paano. Yung BIR application form pa lang, 4 pages na yun guys. 'Di ba? Kung doon ka pa lang mag-fill out, doon, tapos pagtingin mo ng requirements, kulang ka pa pala. So, in short, masasayang yung araw mo na yon. Never na mag-walk-in sa BIR pag magre-register ka ng freelancing business. Hindi mo yan matatapos. Pangalawa, incomplete requirements. Ito, medyo second top mistakes din to, dahil pag incomplete ang requirements, hindi rin magpro-proceed ang registration mo. So, ayun, sayang yung araw. Dapat napaghandaan mo na muna yung requirements. Marami namang resources tulad sa amin. May shinare kaming DIY guide. Ang pangalan, The Ultimate DIY BIR Tax Compliance Guide for Freelancers. Para makakuha ka ng kopya, punta ka lang sa website namin, thegaconsulting.com. Meron doon, get your free ebook. Madadownload mo na siya, free lang yon. Ayun, sa number 2, dapat kompleto ang requirements bago ka pumunta. Number 3 naman tayo sa top 7 mistakes. Wrong BIR RDO. Meaning ng RDO, Revenue District Office. Depende sa ating address, meron specific na RDO na kung saan doon dapat tayo magre-register ng business natin. Assuming hindi mo alam kung saan RDO ka, ang tagal mo nang pumila. Tapos pagdating mo sa loob, mali pala yung RDO, di ba? Hindi nila ipaprocess yung BIR registration mo. So ito, ilalagay ko dito yung guide. May ginawa akong guide para malaman mo yung correct BIR RDO mo. Number 4 naman tayo, did not process the BIR official receipt. Or akala mo, pagka-receive mo na ng BIR Certificate of Registration mo, okay na, hindi ka na nag-register ng resibo, umuwi ka na, ilang buwan mo na lang nalaman na wala ka palang resibo dahil may nababasa ka na mga resources na may resibo pala, di ba? Ayon, mistake yon guys, may penalty po yon pag hindi ka nakapag-register ng BIR official receipt mo. Yun yung keyword, BIR official receipt. Inire-register yon. Meron yung authority to print. Tapos sa accredited printer, doon ka magpapagawa ng BIR official receipt. Kailangan yon guys. Usually ang minimum 10 booklet. Ang price nagre-range siya ng 1,500 to 2,000 pesos. Each booklet, 50 na OR na yon, or official receipt. So 500 na resibo na yon. Tapos wala siyang expiration. Pangmatagalan mo na yon na magagamit. Kaya huwag kalimutan magpa-register ng BIR official receipt. Number 6, no online appointment. O ayun, parang sa passport lang siya guys, meron ng BIR e-appointment. So gamitin na natin yon, di ba? Kasi para hindi ka na pumila. Pag may appointment ka kasi, kung anong araw yan at oras, priority ka na, diretso ka na sa counter. Papakita mo lang yun sa guard na may e-appointment ka. Ito, ilalagay ko dito kung saan mo pwedeng makita yung ginawa kong guide para sa e-appointment. So, i-utilize na natin to guys. Mag e-appointment tayo basta may kailangan tayong i-process sa BIR katulad nitong freelancers
BIR registration. Number 7 na tayo, last na tayo sa top 7 mistakes. Hindi mo ni-review. Nakapag-register ka na, smooth process, pero hindi mo ni-review yung BIR certificate of registration mo habang nasa BIR ka pa lang. Pag uwi mo sa bahay, doon mo nakita mali pala yung spelling ng pangalan mo. So, di ba? Napaka-hassle nun. Since this is a legal registration document, syempre kailangan mo ipabago. Kung nandoon ka pa lang sana sa BIR office, na-check mo na, yes, nangyayari po yan, na-experience na namin yan, mali yung pangalan. At least pag nasa BIR office ka pa lang, mapapabago mo na kay BIR officer yung error. Ayun, para less hassle at para tama lahat yung BIR registration mo. Tapos, syempre, pag mali yung BIR certificate of registration mo, malaki yung possibility magiging mali din yung BIR official receipt mo dahil doon nakabase yan sa BIR certificate of registration mo. So, pag ka-register mo, ikaw mismo mag-review, pangalan, lahat ng details, dapat tama. Pag mali, ipabago agad habang nasa BIR office ka pa. That's it, guys. Our top 7 freelancer mistakes for BIR registration. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.